Tama? Ay, yun nga, nagbabagang apoy. Narullahil muqada, na ang apoy, ito yung apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagniningas. Allati tattali'u 'alal af'ida, na kung sa dahil sa sobrang ningas nito, ay magiging apparent, magiging malinaw ang kaloob-looban ng tao sa harap pag-uwi. Ma-expose ang kanyang puso, tutupukin lahat ng kanyang katawan. Ang sinumang inihagis at sinumang itinapon sa impyerno ng apoy, na'udhu billahi min dhalik. Okay? Kabilang sa tinatawag na impyerno ng apoy ay lava. Okay? Lava. You know? Then, of course, al-jahim. Al-jahim. Kabilang sa pangalan nito ay al-jahim. Yes, al-hawiya. Kabilang sa pangalan is al-hawiya. Okay? So, ang bawat pangalan, mga kapatid, na tinukoy sa banal na Quran, ay nagpapahiwatig ng iba't ibang aspeto ng pagpaparusa. Kasi ang parusa sa impyerno ng apoy, hindi lamang isang aspeto. Magkakaiba ang tinatawag na aspeto, magkakaiba ng level ng pagpaparusa. Kasi alam naman natin na yung tao ay hindi pari-parehas yung gawa kasalanan, ginagawang kasalanan at paglabag. Diba? Hindi pari-parehas, mga kapatid. At gayon din, na kung kaya, yung aspeto din at yung level ng pagpaparusa ay magkakaiba. Para sa ganun, serve yung tinatawag na sabi natin pagiging makatarungan at just ng Allah subhanahu wa ta'ala. Justisya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din sa tinatawag na paraiso. Diba? Kaya nga't merong... Yung Jahannam, may 7 level, gano'n din sa... Meron tinatawag na ang Jahannam, ang paraiso, ganun din. Bagos, hindi lamang 7, bagos ay may higit pa. Nino? Na kung kaya magkakaiba-iba yung level ng paraiso, depende sa performance ng tao dito sa daigdig nung siya nabubuhay pa. Depende sa kanyang pananampalataya, depende sa kanyang pagsunod. Di ba? Kasi napaka-unfair naman kung sala ng sala si brother, tapos si brother din nagsasala, kunti lang yung sala niya, tapos pareha sila ng sa impyerno, sa paraiso. Pareha sila kay level labang. Hindi pwede yan. Hindi nga pwede magkaparehas yung halimbawa kahit paano, magkakaiba yung level ng iman, ng pananampalataya. Di ba? At saka hindi naman nakabati lamang sa performance na nakakabatay sa tinatawag na ikhlas, sa intention ng tao. At doon yung pinakamalaking distinction sa pagitan natin, yung tinatawag ng kanyang layunin. Kasi may mga taong gumagawa ng kabutihan, pero iba yung layunin nila. Di ba? Yung kanilang ikhlas hindi ganap, minsan hindi ganap sa kabuuan. So, magkakaiba-iba. Na kung kaya, ay para i-serve ang pagiging makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, ay iniiba-iba rin yung tinatawag na level ng parusa at level ng tinatawag na gantimpala, paraiso at saka impyerno. You know? At kabilang sa paglalarawan ng impyerno, mga kapatid, na binanggit sa banal na Quran, yung tindi ng init. Okay? Tindi ng init. Narun hamiya. Yun yung hamiya, yun yung katangian, hindi pangalan. Katangian ng impyernong apoy. You know? Iba yung pangalan sa tinatawag na katangian. Hamiya, ang ibig sabihin ng hamiya ay matinding init, mga kapatid. Sinabi ng Propeta Sallam, narukum hadihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Sa Rawal Bukhari wa Muslim. Ang apoy ng mundo ay isang bahagi lamang sa 70 na bahagi ng jahannam. Subhanallah, yung apoy na pinakamainit sa ibabaw ng mundo, ay isa lamang yun na bahagi mula sa 70 na bahagi ng init ng apoy sa impyernong apoy. Ngayon kapatid, alam mo yun, subhanallah, kung isipin natin, yung lamang tayo masagi lamang tayo ng apoy, alam mo yung posporo o kaya sabihin natin yung lighter, maganon lamang tayo, hindi natin kayang panatilihin yung ating bala sa loob ng ilang segundo. Talagang hihiyaw ka. Okay, mapapasigaw ka ng aray. Naku. Mapapasigaw ka talaga ng aray. Makakanta ka ng aray. I have a story. Nung ako ay nasa Islamic Center pa ng Makkah, isa sa mga programa namin ay bisitahin yung mga kulungan. At isa sa mga nabisita kong kulungan, yung Shumaisi, yung deportation. Nung nandito na ako sa consulate ng trabaho, wala na akong kakayahan pumasok sa tinatawag na Shumaisi sa mga kulungan. Okay, pero nung nasa Islamic Center pa ako, kaya kong i-penetrate yung loob ng kulungan. Anyway, of course, sa loob ng kulungan, meron kami mga program. Kami ay nagle-lecture doon, di ba? Nagpapa-remind sa kanila, nagpapaalala, o anumang katulad nito. Minsan, meron akong nakausap na isang engineer. Engineer siya,
Okay, alam natin yung isip ng mga engineer. Minsan mga pilosopo yung mga yun kasi sobrang talino nila. Sabi niya, lecture ako sa tawag ng apoy, nahalintulad ko yung kapighatian ng nangyari sa kanila at sa kapighatian sa tinatawag na impyerno ng apoy sa araw ng paghukom. Later, after my lecture, sinabi niya, meron po akong tanong, sir, sabi niya, okay, ano po yun? Sabi niya, I don't think I believe sabi niya, the hellfire. Kasi I never seen it. Sabi niya, hindi ko nakita yan. So, ayoko tinatawag na maniwala. O so, okay, sabi, wala namang compulsion sa religion na maniwala ka o hindi. Malinaw? Pero, ito yung katotohanan. At yan, nasa Bible din yan. Kung if you're a Christian, if you're truly tinatawag na, followers of, Christianity. But, sabi niya, granting, na maniwala ako doon. Pero, masasanay din ako sa parusa. Masasanay daw din siya ba? Kumbaga ay may immune na yung kanyang para hindi na masakit sa kanya yung tinatawag na. Sabi niya, mayroon pa sabi niya, may mga katwiran pa siya gagawa, since I'm engineer, gagawa ko ng doon, ng cooling system. Lang ba, scapegoating ang tawag diyan. Kasi wala siyang kundi papilosopo lang ba, na walang katuturan na filosofiya. Okay. Sabi niya, yung para ko sa kanya, sabi niya, ayaw mo sabi niya, tiyak na hindi mo magugustuhan yan. Analogy speaking, dito nga kanina, lumapit ka sa akin para makausap yung mga taga-embassy, makipag-connect sa kanila, para sa ganun ay makalabas kayo rito. So, ibig sabihin, ayaw mo manatili rito. Di ba? Ayaw mo manatili rito. Gusto mong makalabas at gusto mong makalaya. Alright? Nangangahulugan na hindi mo nagustuhan ito. Kasi sinabi mo kanina na impyerno yung na nasa loob dito, impyerno yung dito, yung tirahan, impyerno lahat yung kalagayan. Gusto mong makalat, gusto mong makawala. Sinabi mo yan sa akin kanina. So ngayon, tapos sasabihin mo ngayon na masasanay ka? Di ba? Kung gano'n dyan. Ha? Hindi ka sabay mo. Sabi mo, mabulo ka dyan Ayoko makipag-ugnayan sa consulate. Bahala ka dyan Sabi mo kayo makasanay. Yung pala yung gusto mong makasanay. Masasanay ka na lang. Di ba? Sabi niya, wala. Natangimi lang siya. Sabi niya, akin na. Mayroon di ba may lighter ka? Akin na yung lighter mo. Ikaw, ganyan. Akin na yung kamay mo. Sige niya, kung ayaw niya, sabi, akin na yung kamay mo. Yan natin kahit isang segundo, ayaw niya. O di ba, ayaw mo ng apoy? Di ba, masakit yung tinatawag na apoy? Di ba? Kasi kung yan ay dito sa mundo, nasasaktan ka sa apoy, paano pa kayong totoong apoy sa impyernong apoy? Di ba? Hindi mo magugustuhan. So, itong taong ito, syempre, matigas, although alam nila yung totoo, pero ayaw nilang tanggapin sa kanilang mga sarili. Dahil sa kanilang ego, dahil sa kanilang tinatawag ng pagmamataas at pagmamalaki. You know? Kung kaya matutunghay nila yan sa araw ng paghukom, kapag sila ay nandoon na at pinagbinawian ng buhay. At alam natin, na sa mga tao na namatay na hindi mananampalataya, hindi mga Muslim, alam natin kung ano yung magiging kahinatnan. Doon pa lamang sa barzakh, doon pa lamang sa parusa sa loob ng libingan, habang naghihintay ng pagguguno ng mundo at saka ng araw ng paghukom. Di ba? Kaya nga sinabi na yun tandaan natin, ang pinakamainit na apoy sa ibabaw ng mundo ay isa lamang sa mga bahagi ng 70 na mga bahagi ng apoy sa tinatawag na impyerno sa araw ng paghukom. Sumantakin mo mga kapatid, ang pinakamainit dito, ano ba yung may tuturo natin pinakamainit na apoy dito sa ano? Ha? Araw? Ay, hindi ko alam. I-search nyo tanong nyo ka sa GPT. Tanong nyo nga, anong pinakamainit? Subhanallah. Araw ba? Kaya kong tagalin yung araw, subukan mo yung lapa. Hindi, pag nandun ka siguro sa araw mismo. Saan? Ayan, tanong mo sa TV. Baka yung init ng asawa mo. Pinakamatindi yun. Init ng ulo. Okay. Sa pangalawa, ang iba kundi yung lalim at sa kalaki. Nilinaw yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, sa mga hadith ng Propeta sallam, yung mga description ng tinatawag na impyerno. Okay? Kaya sinabi ni Propeta sallam, law ulqiya hajarun fi jahannam lahawa 70 kharifa.
kung itinapon yung hajar, ibig sabihin yung maliit na bato, mga kapatid, no? Sa Jahannam, lahawa sab'ina kharifa, 70 years yung paglalakbay, hindi pa ito sa pinakadulo. Ganong kalalim ang impyernong apoy. Hindi na mainit din, Ustad, kasi malalim ito ako eh. Wala kapatid, walang mainit sa wag mong ihalin tulad ang impyerno sa tinatawag dito sa ibabaw ng mundo. Hindi natin pwedeng ihalin tulad yan. Doon sa walang lamig doon sa tinatawag na lahat wala. Kung mayroong lamig lang sa impyerno, it's okay. Kung maganda sana. Walang lamig. Pagkos yung lamig doon ay actually yung lamig na yun nakakasunog. Hindi siya cool na comfortable. Okay? Hindi siya depende sa accent na gusto. Kahit dito, halimbawa, sobrang lamig na naagnas yung natin. No? Ano saan? Okay, frostbite. Frost flakes. Okay. Malinaw? Pangpito, yung tinatawag na 7 pintuan, laha sabatun abwab. Sinabi ng Surat Al-Hijr, sa impyerno nga po, meron tinatawag na sabat abwab, merong 7 pintuan, 7 tarangkahan. Malinaw? At yung pang-apat, pagkain ng mga taganar, diniscribe yan sa badan ako, napakarami natin kaya saklawin. Inna shajarat az-zakkum ta'amul athim. Tunay na may puno sa impyernong apoy na panginangalang zakkum. Na ta'amul athim. Zakkum. Zakkum ang pangalan ng puno doon sa impyernong apoy. Yun yung isa sa mga pagkain ng mga mananahanan sa impyernong apoy na kung saan dinescribe pa mismo sa matagwa sa tafsir yan, yung bunga ng zakkum ay yung mga tinik. At kapag prutas nga. Yun nga, ano magagawa natin? Yun talaga yung describe ng ba ito? Anong problema natin? Malinaw? So yun yung mga kapatid, ibig sabihin dito ay pag kinakain ng mananahan ng impyerno, yung mga pagkain doon, hindi nagbibigay ng kabusugan sa kanila. Hindi katulad sa ibabaw ng mundo, kapag nagutom ka at pag ikaw'y kumain, nabusog ka. Diba? Doon, hindi magbibigay ng kabusugan at yung hindi nagpapapawi ng pagkauhaw sa mananahan sa impyerno ng apoy. Walang easy doon, walang komportable doon, wala. Lahat parusa, lahat ang kanilang pagkain, ang kanilang inumin ay parusa, para dubling parusa sa kanila, patong ng parusa sa kanila. Yadan billah. At ganyan din yung inumin, yun wasuku ma'an hamima, faqatta'am a'ahum. Dinescribe ng Allah. At sila ay papainumin ang tinatawag na ma'an hamima. Ang ibig sabihin, kumukulong. Marami, may mga iba, ito tubig, may mga sa ibang tinatawag description ng Quran sa maging sa hadith, ay mga nana. Okay? Yung pus. Okay? Sugat na galing sa tinatawag na pinakamatandang ari ng babae. O na kumukulo, na nakakadiri, maraming mga inumin doon sa tinatawag na impyernong apoy na hindi nagbibigay ng kaginhawaan sa kanila. At itong tubig na kumukulo, nakaslagay sa ayan na ito, faqatta'am a'ahum, sa tuwing iniinom nila yon ay magpupunit-punit ang kanilang mga intestine sa loob ng kanilang katawan. At ito ay paulit-ulit na mangyayari sa kanila, mga kapatid. Sa tuwing iinom sila, mapupunit-punit yung kanilang mga tinatawag na intestine, at ibabalik yun ng Allah, subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos magbalik yan, iinom ulit sila, ganun din na mangyayari paulit-ulit, at sa bawat paulit-ulit, ay lalong dadagdagan ng sakit at parusa. Hindi nagbabawas ang sakit doon sa impyernong apoy, mga kapatid. Ito yung mga tao na pinaparusahan doon sa habang buhay na mananahanan doon sa impyernong apoy. Kasi iba yung mga tao na pansamantala because dahil sa kanilang kasalanan bilang paglilinis at eventually sila iaahon at yun yung mga tinatawag na miskin mula sa mga ahlu tauhid. Mga miskin, miskin literally, mga mahihirap, kawawa, no? Pity, na kung saan ang mga mananahanan sa impyernong apoy mula sa mga ahlu tauhid, mula sa mga sumasamba sa Allah, subalit di committed a sin at yun ay nangyari sa kanila bilang pagpaparusa at pagbabayad sa kanilang kasalanan. You know? Subalit wala silang shirk na ginagawa. Hindi sila nagtatambal ng pagsamba sa Allah. You know? Okay. Na ito yung mga mananahanan ng impyernong apoy. Una, mga kafir, walang hanggang pananatili pagdating sa mga kafir, pagdating sa mga namatay na walang pananampalataya.
Kaya, maging yung mga magulang natin, mga mahal natin sa buhay, o kay mga anak natin, mga asawa natin, mga asawa, o kay mga tinatawag na, at saka sabihin natin, no, mga kaibigan, mga ninuno natin, kamag-anak, at kung ano-ano pa, kapag sila ay malinaw na namatay, na wala sa kanila ang tamang pananampalataya at sumasamba ng iba bukod sa Allah, at kumikilala bukod sa Allah, tunay na habang buhay silang manatili sa impyernong apoy magpakailanman. Kaya sinabi ng Allah, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, ulaika alaihim la'natullah. Okay, ila akhir al-aya. Ibig sabihin, sila yaong mga nawalang pananampalataya at namatay na sila ay mga kuffar. Wal malaika wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhum al-adhab wa la hum yunzarun. No? Ang sumpa ng Allah ay mapa sa kanila, ang sumpa ng mga anghel sa kanila, ang sumpa ng mga tayo mapa sa kanila, at gayon din sa mananahanan sa tinatawag na impyerno ng habang buhay at wala silang makikita at matatagpuan na anumang katulong doon, mga kapatid. Pangalawa, mga munafik, mga impokrito, mga kumbaga ito yung mga actually hindi naman iba kasi yung definition sa Sharia ng munafik. Ang munafik sa physically, kumbaga sa sarili mo, hindi kasi lahat na mapagkunwari yung munafik. Nagkukunwari lang siya, o ganun, pero hindi siya munafik. Kaya nga mas malalim ang definition ng munafik sa Sharia. Ang definition ng munafik sa Sharia, lantaran Muslim siya, but deep inside siya ay hindi Muslim. Malinaw? Lantaran ba? Ibig sabihin, pag kasama mo ng mga Muslim, kasama sila ng mga Muslim, di ba? Muslim siya. Okay, pero pag sila ay sa puso nila, kinaiinisan nila ang Islam. Kinapuputan nila ang Islam. Kinaiinisan nila ang Quran. Kinapuputan nila ang ano ang tunong ng Islam. Malinaw? Pero lantaran, nakikiano sila sa mga Muslim, di ba? Pag nag-fasting kuno, di ba? Nagsasalang kuno, para lang hindi malinaw, pero deep inside sa kanilang mga puso na Allah lamang nakakaalam at wala tayong alam, yung estado ng kanilang puso ay baliktad sa kung ano yung kanilang tinatawag na inihahayag. Okay? Yun yung mga munafik, mga kapatid. Yung tao na Muslim na may mga pagpagunari, may mga sign lamang sila ng katangian ng munafik, but it doesn't mean that they are totally munafik. Kaya mag-ingat tayo sa panghuhusga, mga kapatid. Di ba? Alam mo, nagkunyari lamang siya. Kapatid siya, mahal niya yung Islam. Hindi na nasasabuhan yung Islam because of that, because of this. Ganun. Pero hindi niya kinangiinisan, hindi niya kinapuputan, at hindi niya kinakalaban, o anuman ang katulad dito. You know? Okay, so yun yung mga kapatid. So iba yung, kaya nga, ang munafik, sa banal na Quran, sinabi ng Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tunay na yung mga munafik, as sila'y mananahanan sa pinakailalim ng impyernong apoy. You know? Pangatlo, ilang Muslim na may malaking kasalanan. Isa yan sa mga mananahan sa impyerno, yung mga Muslim na kung saan namatay na mga Muslim, pero may mga malaking kasalanan na hindi pa nila napagbayaran. Kailan siya magtatapos doon at kailan siya aahuhin, papasok ng tanataw na paraiso. So, kumbaga, cleansing sa kanila yun, mga kapatid, dahil hindi pa nila napagbayaran yung kanilang kasalanan. Kaya nga, lahat ng kasalanan sa Allah ay pagbabayaran ng tao. Maliban lamang kapag pinatawad yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? At hilingin natin sa Allah yung kanyang kapatawaran. No? Dito sa ibabaw pala ng mundo ay pinatawad na yung lahat ng ating pagkakasala. Upang sa ganun, hindi natin mapagbayaran sa ating sa barzakh, sa loob ng libingan, at ultimately, hindi natin mapagbayaran sa tinatawag na araw ng paghuhukom. Okay? Now, ano yung mga iba't ibang katangian ng pagpaparusa sa impyernong apoy? Pagkasunog ng balat at pagpapapalit nito. Sa bawat pagkasunog, papalitan ng bago, another sunog, same. Okay? Na kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ukhra. Kung saan sabi ng kasama ng Quran, sa bawat bawat pagsunog ng kanilang balat, ay papalitan namin ng panibagong balat, at pag napalitan ito ng panibagong balat, susunugin ulit yung balat na yon, at pag ganun din, paulit-ulit, at sa bawat paulit-ulit ay dagdag ng parusa. Subhanallah, mga kapatid. Alam natin, di ba? Yung balat natin kapag nasunog yan, matindi. Lalo pat kapag nakikita na yung laman. Iyadan billah. Na-expose na yung tinatawag. Magpapalit-palit nga, pero hindi nga magpapadagdag ng ginhawa sa kanya. Lalong madadagdag, lalong tinatawag na Ano yung sad para sa mga nag-share yan? O doon sa yung parusa na sa mananahan ng impyerno. We don't know kung sino. Halimbawa, meron siyang kailahin na nakapasok sa kwan. Dadalasin pa rin niya Allahu a'lam.
Ang mga parusa sa tinatawag na mga muwahido na makasalanan, o ano ibibigay sa kanila, Allahu a'lam. Ang alam tanging nakakaalam kung ano yung parusa na dapat para sa kanila. Malinaw? Okay. Gayon din yung mga kadina at tanikala, yung mga chain, kakadinahan sila, subhanallah, na yung kapal, at saka alam mo ba yung kadina sa impyernong apoy? Subhanallah, even the angels, hundreds of angels na hinihila, sobrang tinatawag na, yung kadina ng tinatawag na impyernong apoy, at yun yung kadina ng bilang parusa sa mga mananahanan sa impyernong apoy. Yung matinding uhaw, kawalan ng kamatayan, isa yan pa yan, wala ng kamatayan kapatid, pag sa araw ng paghukom. Ang kamatayan ay nasa ibabaw ng mundo. Okay? Dito lamang makakatikim ng ang tao at maging yung mga engkanto, mga jinn, ng kamatayan kapag sila ay nasa ibabaw ng mundo pa, nasa daigdig pa na ito. Pero pag sila ay namatay na at babangunin na mag-uli para sa paglilitis sa araw ng paghukom, wala ng kamatayan pa. Okay? Ibig sabihin, everlasting na naparusa at everlasting na tinatawag na kaginawaan sa paraiso. Okay? Again, kalayok da alayhim fayamutu. Diba? Hindi ano sa kanila. Huwag silang pinarurusahan, particularly sa mga taong habang buhay sa impyernong apoy. Okay? So, ano yung mga paraan ng pag-iwas at pangalaga? Of course, tauhid, pagdarasal, yung sala, then siyam at saka sadaka, ibig sabihin pag-aayuno at saka pagkawang gawa, istighfar, paghingi ng kapatawaran at pagbabalik loob sa Allah. Ito yung mga gawain para maiwasan ang impyernong apoy. No? At yung dua, syempre yung panalangin, yung supplication, na Rabbana srif anna adhaba jahannam, o Allah, ilayo mo sa amin ang kaparusahan sa impyernong apoy, mga kapatid. Allahumma amin. Okay? So, kaya nga sinabi niya, sallam, law ta'lamuna ma'a'lamu ladahiktum qalila wala bakaytum katira. Kung batid lamang ninyo kung ano yung aking nalalaman, ay tunay na kayo ay tatawa ng kaunti at iiyak kayo ng napakarami. Okay? Subhanallah, ito ay, Prophet sallam ay umiiyak sa pagbanggit ng Jahannam. Subhanallah, sa tuwing binabanggit ng Jahannam, ay umiiyak. Siyempre, sa kan Prophet sallam, iba sa kanya, parang inilarawan sa kanya mismo sa kanyang harapan ang impyernong apoy. Sapagkat siya yung receiver ng revelation mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Jibril alayhi salam. Okay? So, mga kapatid, wala ng oras sapagkat tayo ay pinalayas na. So, Allah wala misal, surah kabihamil, sallallahu ilaha illa, sabi wa atubu ilayh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah? Ang impyerno. Pinakita sa kanya, nasa hadith yan. Ito lang, hindi literal. Nakita niya mismo sa Laylatul Mi'raj. Oo, nakano mo siya. So, pinagat sa kanya mismo. Kumbaga, ay pinasyal siya doon. Nakadala ng propeta sa lamsa. Pwede siya. Kung natin siya, may pulitan na mas bangatan. Parang yung ano, hati na gano'ng kalalang ang yan. Diba, Stats? Hindi na sa kanya gano'ng kalalang ang yan. Kapag yan kasi isipin mo sa labas ng palatayang ito, parang talagang mahirap po sila kung panusunay. Kasi ang lagi ng tanong sa'yo, bakit nakarating ka na ba doon? At nasabi mo yan? Lagi. Subhanallah. Pulis yan. Insya Allah, mauna ka. Oo nga, nabasa na. Logic yan sa Bro, kanina to? May master. Galang na, sabi daw. Bro, yung ano, ikaw yata magdadala niya? Alin? Alin bro? Dito, tagawa na dito. Masino ba? Sabay? Hindi, tali kami sa akin. Sabay. Kapakot yan. Yan.